Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi na ako nasa sanlibutan, ngunit sila ay nasa sanlibutan. Hindi mo sila inalis sa sanlibutan, kundi iningatan mo sila laban sa masama. Mapagpalang araw po, kumusta po kayo? Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, patuloy tayong nakikinig sa tinatawag na panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad. At habang papalapit na siya sa kanyang sakripisyo sa krus, hindi ang sarili niya ang kanyang inaalala, kundi tayo. Hindi ito ordinaryong panalangin. Ito ay dasal ng isang pusong puno ng pagmamahal, pag-aalala at tiwala. At dahil dito, inihayag ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan. Ang kanyang mga alagad ay mananatili sa mundo, pero hindi sila taga-sanlibutan. Sila'y nasa sanlibutan, ngunit hindi taga-sanlibutan. Isa ito sa pinakamalalim na paanyayan ni Jesus. Mamuhay sa mundo, pero huwag mawalan ng paninindigan. Hindi niya tayo tinawag para tumakas sa mundo. Hindi niya tayo tinawag para umiwas sa mga hamon, kaguluhan at kasamaan sa ating paligid. Tinawag niya tayong maging asin at ilaw. Presensya ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. Ibig sabihin, sa gitna ng kasinungalingan, tayo maging totoo. Sa gitna ng galit, tayo magdala ng kapayapaan. Sa gitna ng tukso, tayo manindigan sa kabutihan. Hindi madaling maging Kristiyano sa mundong ito. Pero ang ating Panginoong Jesus ay nananalangin para sa atin na tayo'y ingatan laban sa masama habang tayo'y namumuhay ng tapat. Sabi ni Jesus, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila laban sa masama. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Napakagandang paalala. Hindi kalooban ng Diyos na alisin tayo sa hirap, kundi gawing banal tayo sa gitna ng hirap. Ang kabanalan ay hindi pagiging hiwalay sa ating mundo, kundi pagiging matapat sa Diyos habang nasa gitna ng mundo. Ito ay kabutihang pinili sa kabila ng kahirapan. Ito ay katotohanang isinabuhay sa gitna ng mga kasinungalingan. Ang tunay na Kristiyano ay hindi perpekto kundi tapat na nagpapabanal araw-araw. Hindi umaalis sa mundo, kundi binabago ang mundo mula sa loob sa pamamagitan ng pag-ibig, pag-unawa at sakripisyo. Pagnilayan po natin, paano ba ako nabubuhay
sa aking mundo. Lahat tayo may mundo kung saan tayo nakatalaga. Pamilya, trabaho, simbahan, social media, komunidad. Sa mundong ito, hindi madali ang maging tapat kay Kristo. Maraming tukso, maraming kaguluhan, maraming galit. Kaya't madalas ang tanong natin, Panginoon, kunin mo na lang ako dito. Pero ang sagot niya, hindi kita aalisin. Gagamitin kita. Kaya't ang tanong sa atin ngayon ay hindi paano ako makatatakas sa mundong ito, kundi paano ako magiging banal sa mismong mundong ito. Pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Sa panahon ngayon, napakahirap panindigan ang katotohanan. Ang tama ginagawang mali at ang mali pinapalakpakan. Pero si Jesus ang nagsasabi, ang salita ng Diyos ang magpapabanal sa atin. Ang tanong, binubuksan ko ba araw-araw ang puso ko sa salita ng Diyos? Pinag-iisipan ko ba ito? Isinasabuhay ko ba ito? O hanggang tenga lang ito papasok o pumapasok? Ang salita ng Diyos ay hindi lang dapat malaman, ito'y dapat isabuhay upang tayo ay maging banal. Kaya nga po pagnilayan po natin, paano ko isinasabuhay ang aking pagiging Kristiyano sa gitna ng isang mundong puno ng tukso at kasinungalingan? Ako ba'y nagpapabanal sa pamamagitan ng katotohanan o mas pinipili kong sumabay sa agos ng mundo para hindi masaktan? Paano ko mas magiging asin at ilaw sa aking pamilya, trabaho at komunidad? Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong panalangin para sa amin. Hindi mo kami inalis sa mundo, bagkus ay sinugo mo kami upang magpahayag ng katotohanan at pagmamahal. Turuan mo kaming manatiling tapat, maging totoo kahit mahirap, at maging banal kahit may makasalanan. Ingatan mo kami sa tukso. Palakasin mo ang aming loob sa gitna ng pagsubok at gawing daluyan ng iyong liwanag ang aming mga buhay. Salita mo nawa ang maging gabay sa bawat hakbang upang sa mundong ito makita ka ng iba sa pamamagitan namin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong
0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.